Hindi? Hindi makapaniwalang bulalas ni Beth. Lumayo siya ng bahagya sa mesa. Para na siyang basang sisiw. Pati cellphone niya ay nabasa. Pagsulyap sa paligid ay halos nakatingin na sa kanila ang lahat ng customer. Nakita pa niyang papalapit ang isang waiter pero hindi na niya pinansin. "Serves you right, witch?" Insultong bigkas nito. Tumalim ang tingin niya kay Cindy ngunit mas matalim ang tingin nito. Sa tansya nga niya ay gustong-gusto siya nitong sabunutan. Sa oras na yon, ayaw niyang gumawa ng eksena kung kaya't pinilit niyang kalmahan ang sarili. "Ano bang problema mo?" May gigil ngunit mababang tanong niya. Inirapan siya nito bago hinampas ang mesa sa dalawang kamay nito. Nagtalsikan pang ilang tubig na natapon doon. Napapikit siya noong may tumama sa mukha niya. Marahas na yung pinunasan. "Problema ko? Ikaw ang problema ko, Beth. Ang kapal na mukha mong humingi ng annulment ngayon. Hindi mo pinirmahan ang annulment na hinihingi ni Malcolm sa'yo noon." Sigaw nito. Napapikit siyang muli at gigil na kinuyom ang kanyang kamao. Pagharap niya ay tinaasan niya ito ng kilay. "Hindi ka ba magpapasalamat at inaanal ko na si Malcolm? Pwede na kayo magpakasal na dalawa? Buwisit ka!" Duro nito sa kanya na kinalaki ng mata niya. Dinig niya pang napasinghap ang mga customer. "Do you really think na pagbibigyan kita?" Kinuha nitong papel sa dala nitong sling bag at tinapon yon sa mesa. Natigilan siya habang nakikita sa kung paano mabasa ang annulment papers na pinadala kay Malcolm. Nataranta siya at balak yung isalba ngunit naunahan siya ni Cindy. Agad nitong nilukot ang papel dahilan upang magkapira-piraso yun sa tubig. "You're crazy," mahinang bulalas niya. "Yes, I am Beth. Pare-pareho tayong mabaliw. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo kay Mami. Mas lalong hindi kita papayagang maging malaya." May diing bigas nito. Pinirmi niyang mga labi. "Your mother deserved to rot in jail. Mamamatay taong mami mo. Kasalanan niya kung bakit nawala ang pamilya ko." Galit niya ring sagot. Tumatahip ang dibdib niya sa galit. Naiinis siya na hindi mabigyang-bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya niya. Akmang aabutin siya nito ngunit nahawakan ito ng waiter. "Ma'am, bawal po manggulo dito." "Get off me. I don't care. Hindi dapat akong pinapalayas niyo kung hindi ang babaeng yan." Dinuro siya muli nito. Nangingiwi ang waiter. Sinenyasan na lang niya itong lumayo. "Please, hand me the bill. Babayaran ko na lang ang damages." May hinahong utos niya sa waiter. Tumango ito at tumakbo pabalik sa counter. Pagharap niya kay Cindy ay kagad nang dumapo ang mabigat nitong palad sa kanyang pisngi. Namanhid ang pisngi niya at napaawang ang kanyang mga labi. "Pinapalabas mo ba na mahirap ako at walang pambayad? Bakit? Mataas ng tingin mo ngayon sa sarili mo dahil may nilalandi kang ukampo? Islat!" Nanginig ang labi niya sa galit. Ang lakas ng kalampag ng dibdib niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang gumawa ng eksena. Pero ganitong naagrabyado siya ay hindi siya papayag. Sinubukan niya talagang kumalma ngunit hindi siya nagtagumpay. Lalo pa tila nag-echo sa utak niyang pagtawag sa kanya nito ng slut. Matalim niya muli itong tinignan ngunit hindi ito natinag. "How dare you call me slut? Sino bang kabit sa ating dalawa ha? Hindi ba't ikaw? Kung hindi mo nilandit inahas ang asawa ko, malamang na hindi ka nagagalit ngayon." Pinanlakihan niya ito ng mata. Malaking umawang ang mga labi nito at nanlaki din ang mga mata lalo pat nagbulungan ang mga customer. Akala ba nito ay nakakalimutan na niyang sinabi nitong tuod siya sa kama? Hindi. "Ang kapal ng mukha mo, Beth. Ikaw itong nagpabuntis sa iba kahit nakasal ka pa. Ngayon, may mayamang lalaki kang kinakalantare. Bakit? Hindi mo kayang maging mahirap? Baka nga hindi lang isang lalaki mo." Hindi niya ito pinatapos at binalik ang sampal na ginawad nito kanina. Napaatras ito at kagad na humawak sa sariling pisngi. Kinuyom ni Beth ang mga kamao. Halos mangilid ang luha niya sa galit. Kung magiging mahirap lang ay matagal na siyang naghihirap. Ngayon galit ka? Kasi totoo, di ba? Nakakatakot ka, Beth. Hindi na ako magtataka kung pati mga anak mo magmana sa'yo. Huwag mong idadamay ang mga anak ko. Ayaw na ayaw niya madami ang mga bata. Walang kasalanan ng mga ito. Umalo ng galit sa dibdib niya. Sa mga oras na yon ay nagdidilim ang paningin niya. Handa na niya itong sugurin at sabunutan kung hindi lang sila parehong hinawakan ng mga security guard at pilit dinala palabas sa restaurant. "I'm sorry, ma'am. Nakakaistorbo po kayo sa mga customer."
May galang na bigkas ng isa sa nakahawak kay Cindy. Dinig niya ang pagsisigaw si Cindy at pagpupumiglas. Bitawan mo ko, kaya ko maglakad palabas. Malamig niyang bulong sa lalaki na nakahawak sa kanya. Lumuwang ang hawak nito at hinayaan siyang maglakad mag-isa. That's unfair! Bakit niyo siya binitawan? Reklamo pa ni Cindy na tinatangay na palabas ng restaurant. Hindi niya pinansin ang pinsan. Dumiretso siya sa counter at kagad na inabot ang card niya. Ngunit kagad na ngumiti sa kanyang babaeng cashier. It's okay ma'am, hindi na po pinapabayad ni Sir Mark ang mga damages. Magalang na bigas nito. Napatanga siya at kagad na umikot ang mga mata niya sa paligid. Hinahanap si Mark. Nasa main office po si Sir ma'am. Nanunood sa CCTV monitor. Ani ng cashier. Napatango siya at pilit na lang nang ngumiti. Pasensya na sa gulo, pasabi na lang na thank you kay Mark. Tumango ito kaya tumuloy na siya sa labas. Hinanap niya si Cindy ngunit wala na ito doon. Akmang papara na siya ng taxi ngunit muntikan na siyang mapasigaw nung hilahin ng kung sinong kamay niya. Hindi pa tayo tapos, Beth. Ibubunyag ko sekreto mo. Gigil na bigkas nito habang hila-hila siya papunta sa parking lot. Nagtiti pa rin ito sa hawak ng cellphone at mukhang may tatawagan. Naiinis niyang pilit binabawi ang kamay mula dito. Nababalo ka na ba, Cindy? Ipapirma mo na lang kay Malcolm ang ipapadala kong annulment paper ulit. Pare-pareho na lang tayong manahimik. Mahina ngunit gigil ng bigkas. Tumigil sila sa parking lot, tinaasan siya nito ng kilay at inirapan bago tinutok ang cellphone nito sa sariling tenga. Nasa parking lot kami. Hurry up, I am doing you a favor, witch. May inis na pagkausap nito. Napairap siya at pilit muling binawi ang kamay, ngunit mahigpit ang hawak nito. Cindy please, tama na. No way, I lost everything, Beth. Pera, karir at pati amor ng nanay ko nawala sa akin. Si Malcolm na lang ang natira pero nung bumalik ka, para siyang aso nga habol-habol sa'yo. Hindi ko mapapayagan yon. Pare-pareho tayo magdusa. Hindi ko papayagan na maging masaya ka. Mas lalong hindi ako papayag na maging ukampo ka. Hinanakit nito. Pinirmi niya muli ang mga labi at huminga ng malalim bago nagsalita. Hindi ko naman kasalanan lahat ng yan. Ginusto mong lumingkis kay Malcolm. Ginusto rin ng mami mo na ibenta ang lahat ng ari-arian. At ginusto ni Malcolm na habulin ako. Wala na akong pakialam sa inyo, Cindy. Ang gusto ko na lang ay mapawalang bisa ang kasal naming dalawa. Never, Beth. Never. Talagang sinasagad nito ang pasensya niya. Nanliit ang mga mata niya dito ngunit nangunot ang noo noong umisito at may tinawag sa likod niya. Here, Sheila. I am giving you permission to slap this witch who wants to ruin your marriage and take away your man. Confident na bigkas nito. What the heck, Cindy? Aniya bago nilingon ang tinawag nito. Kaya lang ay malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Sheila. Seriously? Magsasani puwersa kayo dahil lang sa akin? Napamaang si Beth at hindi makapaniwalang tinignan ang dalawang babae sa harap niya. Namamanhid ng pisngi niya pero ayaw na niyang mag-effort pa. Ano bang laban niya kapag sinabunutan siya ng dalawa? Malamang wala. Akala mo ba hindi namin malalaman na magkasama kay ni Lyndon sa probinsya? Ipapaalala ko lang sa'yo na ikakasal na lalaki nilalandi mo. May galit na bigkas ni Sheila. Napapikit si Beth ng mariin at marahas na bumuntong hininga. Pwede ba? Si Lyndon ang tumangi sa amin papunta doon. Shut up! Napatigil siya nung sumigaw si Sheila. Pinirmi niyang mga labi. Bakit ba ayaw siyang pakinggan ng mga to? Paglingon niya muli kay Sheila ay halos maiyak itong nakatingin sa kanya. Wala ka bang awa? May asawa kang tao, Beth. Asawa na inahas niya. Sarkastikong bigkas na tinuro si Cindy na madilim ang tingin sa kanya. Alam mo naman palang pakiramdam ng inagawan. Bakit lumalapit ka pa rin kay Lyndon? Hikbi nito, napairap siya at namewang. Hindi ko siya nilalapitan. Siya ang lumalapit sa akin. Sinungaling. Anong hindi? Kinalimutan niya may inaasikaso kaming kasal simula nung padala mo siya ng mensahe. Nagkumaho siya papunta sa inyo ng mga anak mo. Pati sa gown fitting ko, tinakasan niya ako at nagpunta pa kayo sa kung saang probinsya. Suminghot ito habang siya'y muli lang napairap. Sa totoo lang ay nagigilty siya para dito pero hindi naman niya alam ang lahat ng iyon. Isa pa, sinubukan niyang umiwas kay Lyndon. Pero ito pa ang nanghila sa kanya. Don't cry, Sheila. Ngayon palang putulan mo ng sungay si Beth. Nakakatakot at baka magpubuntis pa to kay Lyndon. Nagkaanak nga yan sa ibang lalaki eh.
Insulto ni Cindy. Doon siya nainis, matalim niyang tinignan si Cindy. Pinirmi ang mga labi niya. Kumuyom ang mga kamay niya sa inis. Bumigat ang paghinga niya at talagang gusto itong sabunutan. Ngunit matinding pagpipigil ang ginawa niya. Ayaw na niyang magsayang ng oras sa mga taong tulad ng mga to. You know what? Sayang lang ang oras ko sa inyo. May diing bulong niya. Akmang aalis na siya ngunit mabilis na hinigit ni Cindy ang braso niya habang si Sheila ay hinilang buhok niya. Shit! Let me go! Hiyaw niya. Marahas na binitawan ni Sheila ang buhok niya. Mahina siyang dumaing. Ramdam ang sakit ng anit niya. Muntikan pa siyang matumba noong binitawan ni Cindy ang braso niya. Napaatras siya at napasandal sa isang sasakyan noong makaramdam ng pagkahilo. Nilapitan siya ni Sheila. Kita niyang gigil sa mga mata nito. Hindi ako papayag na ganun lang yon. Anong kasiguraduhan na hindi ka nababalikan ni Lyndon? Kailangan niyang malaman ng totoo na kasal ka na. Di sa'yo na. Isaksak mo sa baga mo si Lyndon. Duro niya dito pagkatapos ay binalingan si Cindy na nalalaki ang mga mata. Tapos ikaw, isaksak mo sa baga mo si Malcolm. Magsama-sama kayo. Galit niyang sigaw bago tinulak si Sheila. Tatakbo na sana siya kung hindi lang humarang si Cindy. Napipika siyang huminga ng malalim. Ubos na ang pasensya niya. Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari ay hindi na sana siya nagpakita. Tingin mo ba makakatakas ka ng basta ganun na lang? Galit na galit sa'yo si Lolo Alfredo. Kahit hindi kita awayin, siya mismo magpapatiklop sa'yo. Mayabang na bigkas ni Sheila. Napatawa siya ng mapakla. Kung doon siya masaya, di gawin niya. Kahit na ipapatay ka niya? Doon siya nanlamig at natulos sa kinatatayuan. Paano ang mga anak niya kung gagawin nga yun ng matanda? Talaga bang kaya nitong kumitil ng buhay? Hindi ba pwedeng lubayan na lang siya ng mga ito at hayaang mabuhay ng tahimik? Napalunok siya. Paglingon niya kay Cindy ay bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ngunit noong mapansing nakatingin siya ay kagad nitong tinapangan ng tingin. Move, I need to hide. Sinserong bulong niya sa pinsan. Kailangan niya maging ligtas. Hindi niya ipapahamak ang mga anak niya. Nagsukatan sila ng tingin ni Cindy pero pasimple itong humakbang palayo. Nakahinga siya ng maluwag. Sana naman na hindi magbago ang isip nito. Promise me you won't go back to Malcolm. Ipangako mo ring hindi mo ipapakulong si Mommy. May hinang bulong nito. Kinagat niya ang labi. Sigurado siyang hindi na niya babalikan si Malcolm pero hindi siya sigurado kung hindi niya nga ipapakulong ang kanyang tiya Maureen. Marahan siyang tumango alang-alang sa kaligtasan niya. Kaya lang ay sumingit si Sheila sa gitna nila. Nalaki ang mga mata niya matapos nitong ipakita ang screen ng cellphone nito. Naka-on call ito kay Don Alfredo. Naka-loudspeaker pa. Do not let her go, Sheila. May kababagsak ang Del Rio na yan. Galit nitong sigaw. Napaangat ang mga balikat niya. Nanghinang mga tuhod niya ngunit nung makita ngumisi si Sheila at ang mga hawakan siya'y mabilis niya itong tinulak. Tumakbo siya papalayo. Hindi siya lumingon kahit pa naririnig ang pagsigaw-sigaw nito sa pangalan niya. Mas binilisan niya ang pagtakbo ngunit muntik na siyang mabuwal nung tumamang noon niya sa dibdib ng tao na kasalubong niya. I'm sorry. Hingi niya ng paumanhin at balak ng lumiko. Ngunit napatda siya sa mahigpit na hawak nito sa magkabilang bewang niya. Nalaki ang mga mata niya at hindi nakakilos. Natatakot siyang mag-angat ng tingin pero naglakas loob siya. Napasinghap siya matapos makita ang galit na ekspresyon ni Lyndon. Hindi ito nakatingin sa kanya kung hindi sa likod niya. Lyndon? May takot na bigkas ni Sheila mula sa likod niya. What do you think you're doing, Sheila? May diin na tanong nito, napapikit siya ng mariin. Hindi sigurado kung dapat ba siyang magpasalamat na nandito ito o hindi. Kakampihan mo siya? Galit sa kanya si Lolo Alfredo Lyndon. Kinukuha ka rin niya sa akin. Wala siyang kinukuha dahil hindi naman ako sayo. Malamig na putol nito sa sasabihin ni Sheila. Napalunok siya lalo na noong marinig ang paghakbang ni Sheila. Ginawa ko naman ang lahat, Lyndon. Kaya ko ring ibigay ang sarili ko sayo. Mas gugustuhin mo pa bang babaeng yan? Alam mo ba kung sino yan? Niloloko ka lang niya, Lyndon. Protesta nito. Umahon ang kaba sa dibdib ni Beth. Lalo na't ramdam ang tensyon sa paligid. Halos dumindi ng mga palad ni Lyndon sa kanyang bewang. I'm sorry, but I can't love you, Sheila. Malamig muli ang boses nito. Dinig niya ang pagsinghap ni Sheila. Gusto niyang lumingon, ngunit wala siyang magawa nung hawakan ni Lyndon ang braso niya at hilahin paalis. She's beta ni Del Rio Gutierrez, Lyndon. Matagal na siyang kasal kay Malcolm Gutierrez.
Bigla ang sigaw ni Sheila dahilan upang matigil ang mundo niya. Dumoble ang kaba niya lalo na noong tumigil si Lyndon at nilingon to. What did you say? May galit na tanong nito. 12 taon na siyang kasal kay Malcolm Gutierrez. Ginawa kanyang kabit Lyndon. Matapang nitong sagot dahilan upang lalong dumiin ang hawak ni Lyndon sa kanyang braso. Hindi alam ni Beth ang gagawin. Hindi niya rin masabing nasasaktan siya sa higpit ng hawak ni Lyndon sa kanya. Alam niyang galit ito. Hear me out, Lyndon! Pagmamakaawa ni Sheila. Ayoko lang na. Please? Dinig pa niyang humikbito. Fine, go home now and prepare for our wedding tomorrow. Bukas na bukas din magpapakasal tayo, Sheila. May diing utos nito bago siya muling hinila. Hindi na niya narinig ang reaksyon ni Sheila. Malamang na nagdiriwang ito. Biglang lalaki ang mga mata niya. Tila may punyal na sumugat sa puso niya sa desisyon nito. Tanggap naman niyang magpapakasal nga ito kay Sheila pero hindi niya alam na ganun kasakit iyon at kabigat sa dibdib niya. Napalunok siya at mabilis na nagyuko matapos maramdaman ang pangingilid ng luha niya. Hop in. Galit nitong utos sa kanya noong makarating sila sa sasakyan nito. Ayaw niyang kumilos. Hindi ba dapat ay si Sheila ang tinatangay nito at hindi siya? I said hop in, Beth. Napaigtad siya at sumusukong pumasok sa loob ng sasakyan. Malakas nitong sinara ang pinto bago umikot sa kabila. Pagpasok ay pinaandar kaagad nito ang sasakyan. Tahimik na lang niyang nilagay ang seatbelt niya. Sa itsura kasi nito at sa mahigpit na hawak sa manibela, ay halatang galit na galit ito. Namumuti ang mga kamay nito sa gigil at umiiting ang panga. Napalunok siya at napaiwas ng tingin matapos bumagsak ang butil na luha sa pisngi niya. Agad niya yung pinunasan, huminga siya ng malalim bago ito sinulyapan. Ganun pa rin ang reaksyon nito. Galit ka ba sa nalaman mo? Mahinang tanong niya. Naghintay siya ng sagot mula dito ngunit hindi ito kumibo. Pumikit siya ng mariin. Kumuyom ang mga kamao niya. Kaya ba nitong paniwalaan yon? Lyndon, Malcolm is my husband. Matapang niyang pag-amin. 12 years na kaming kasal kung bibilangin pero matagal na kaming hiwalay. 5 years ago pa kaya lang hindi kami hiwalay sa papel. Muntik na siyang pumiyok matapos sabihin yon. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang hikbi. Sobrang sikip ng dibdib niya, tila pinipirasong puso niya. Ginawa mo kong kabit. May diing bigkas nito. Napasinghap siya dahil pakaramdam niya. Bubuhos ang mga luha niya. Wala naman tayong relasyon. Napatigil siya nung bigla nitong tinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Muntik pa siyang sumubsob sa dashboard dahil doon. Tumatahip ang paghinga niya at napasandal sa upuan. Wala tayong relasyon? What are we then, Beth? Bed buddies? Boss with benefits? Nanginig ang mga labi niya at gusto muling umiyak. Naikuyom niya muli ang mga kamao. Ayaw niya magpaliwanag at ayaw niya ring manatili pa ito sa kanya. Hindi ba't yun naman ang kasunduan natin? Yun ang ibinigay mong trabaho sa akin. Lakas loob na sumbat niya. Umigting ang panga nito at halos mapaigtad siya noong hampasin nito ang manibela. All this time, you think that you are just doing your job while we're making love? No, habang nagpapakasasa ka sa kama? Sarkastikong boses nito. Pinirmi niya ang mga labi. Nung una siguro ganun ang iniisip niya pero nagbago yun. Oo, pagsisinungaling niya. Sunod-sunod itong nagmura. Napasabunot ito sa buhok nito at malakas na sumigaw. Ah! You played me, Beth! Niloko mo ko! Napatakip siya sa bibig niya at napahikbi. Tuloy-tuloy na umagos ang luha sa kanyang pisngi. I'm sorry, pakawalan mo na lang ako. Wala naman sa plano kung lokohin ka. The heck? Nagplano ka pa? Napayuko siya tumikbi na lang. Totoo namang planado niya ang paglapit dito at paghihiganti. Did you like me even just a bit? Malamig nitong tanong. Yes, lies Beth. Puto nito sa sagot niya. Napapikit siya. Alam niya sa sarili niyang totoo ang sagot niya na gusto niya ito. Mas matindi pa nga sa gusto pero hindi na niya sasabihin yun gayong ayaw na nitong maniwala sa kanya. Binigyan kita ng pagkakataon umamin kung may sekreto ka but you said nothing, Beth. Hinanakit nito. Napamaang siya at napalingon dito. Tutukan tingin nito sa daan at sinimulan ulit paandarin ang sasakyan. Alam mo, gulat niyang tanong. Hindi ako magbabasag sa kusina kung hindi ko nalaman yan. Umigting ang panga nito. Umawang ang mga labi niya. Kung alam mo, bakit mo hinayaan na may mangyari pa sa atin? Dapat pinalayas mo na lang kami.
Napailing ito. I can't do that. Pero ang galit ko sobra-sobra. I chose to keep my distance away from you. Ikaw naman tong lumapit at inakit ako. Ako sa nito. Hindi kita inakit. Depensa niya. Really? Bakit mo hinayaan na may mangyari sa atin kung ganun? Binalik nito ang tanong sa kanya, napalunok siya at natameme. Ginusto niya kasi lahat iyon kahit pa alam niyang ikakasal ito sa iba. Malugod niyang ibinigay ang sarili. Diyan mo na lang ako ibaba, nanghihinang request niya. Pagod na siyang makipagsagutan dito. Kailangan niya pang itagong mga anak niya palayo kay Don Alfredo. The kids, bigas nito na kumuha sa atensyon niya. Are they Malcolm Gutierrez children? May galit na tanong nito. No. Are you lying again? I'm not. Hindi sila anak ni Malcolm dahil baog si Malcolm. Nangaliwa siya dahil tingin niya baog ako. Pero siya itong baog. Halos maiyak siya. Hindi niya hahayaang isipin ng iba na anak ni Malcolm ang kambal niya. Ayaw niyang may dugtong ang apelidong Gutierrez sa mga to. Muling umigting ang panga nito at humigpit ang hawak nito sa manibela. May ibang lalaki pa, Beth? Pang-ilan ako kung ganun? Pang-10? Namilog ang mga mata niya, niinsulto siya sa tanong nito. Tingin ba nito'y kalad ka rin siyang babae dahil lang ibang ama na kambal? Kinuyom niyang kamay. Biglay gusto niya itong sampalin. Ibaba mo na ako, Lyndon. May diing utos niya. Sa lahat ng tao, ito pa talaga ang naiinsulto sa kanya. Do you know what I am feeling right now, Beth? I'm furious. Kumukulong dugo ko. Matapang niya itong tinignan. Nagagalit din siya. Ano karapatan itong husgahan siya? I don't care, Lyndon. Magalit ka kung gusto mo. Sige na, madami na akong lalaki. Pinagsawaan na ako. Hindi ko na mabilang kung nakailan na ako. Gabi-gabi iba-ibang lalaki ko. Napasigaw siya nung basta nitong tinigil ang sasakyan. Sumobra yata siya at hindi na niya maipintang itsura nito. Namilog ang mga mata niya nung makitang kinakalas nito ang seatbelt pagkatapos ay ang belt at botones ng pants nito. Lyndon! Nanginig ang boses niya. Pilit niyang binuksan ang pinto sa tabi niya ngunit ayaw magbukas. Sa huli, mahigpit na kumapit siya sa kanyang seatbelt. Bigla siyang kinabahan. Siniksik niya ang sarili sa upuan, lalo na nung pilit itong tumayo sa upuan at binaba ng tuluyan ang pang-ibaba nito. Napaiwas siya ng tingin dahil doon. Napaigtad pa siya nung maramdamang nasa harap na niya to. Don't ever say that to my face, Beth. The Bethany I know only knows one man and that is Lyndon Ocampo. Mahina ngunit gigil nitong bulong. Napasinghap siya nung kalasin nito ang seatbelt niya at ayusin pahiga ang upuan. Takot siyang napapikit noong pumatong to sa kanya at hawakan ng hita niya. Nahigpit na niyakap ni Beth ang sarili. Mariin siyang pumikit at iniwas ang muka nung subukan siyang halikan ni Lyndon. Dumapong halik nito sa kanyang panga. Don't, Lyndon, nanginig ang boses niya. Gusto niyang pumalag lalo na noong maramdaman ang palad nito sa underwear niya. Pilit niyang pinagdikit ang mga hita, ngunit pilit naman itong pinaghihiwalay ang mga yon. You've got me really mad, Beth. Shit! Pagmumura nito, mahina siyang humikbi. Parang hindi niya ito kilala, ni hindi niya kayang tignan ang galit nitong itsura. Nanginginig ang mga kamay niyang hinigpitan ng yakap sa sarili. Talaga bang ipipilit itong sarili sa kanya kahit na ayaw niya? Please stop! May takot na pakiusap niya. Ramdam na niyang mainit na hininga nito sa leeg niya at panga. Gusto niyang maiyak matapos maramdaman ang palad nito sa pagitan ng mga hita niya. Napasinghap siya bigla nung hawakan itong panga niya. Mariin niya muling ipinikit ng mga mata sa takot na saktan siya nito. Ang puso niya tila nahulog. Kinakabahan na pagbuhatan siya nito ng kamay. Shit! What did they do to your face? May galit na asik nito na pamulat siya ng mga mata. Nakita niyang titig na titig ito sa pisngi niya. Marahil ay nagmarka ang sampal ni Cindy at Sheila doon. Kita niyang umigting ang panga nito at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Napaiwas siya dahil doon. Ayaw na niya itong tingnan sa mata. Iiwi mo na ako sa kondo. Nangihinang pakiusap niya, mahina itong nagmura ngunit humimolay din ito sa kanya. Inayos siya at inayos ang sarili nito. Hanggang ngayon, nabibigla pa siya na halos angkinin siya nito kahit pa ang taas ng araw at nasa kalsada sila. Naintindihan niyang galit ito pero hindi kailangang humantong sa ganun. Huminga siya ng malalim, patuloy ang panginginig ng mga kamay niya at katawan. Noon niya lang din naramdaman ang lamig ng aircon na kumakapit sa basa niyang damit. Nangatal ang labi niya, gusto niyang ipapatay ang aircon ngunit hindi niya masabi.
Baka bigla na naman kasi itong magalit. Weirdis. Malamig nitong bigkas. Napalingon siya rito. Inaabot nitong hinubad nitong long sleeve. Napasulya pa siya sa hubad nitong dibdib. Nagdalawang isip siyang kunin ang damit lalo pat baka ito naman ang lamigin. Ngunit ito na mismo nagpatong nun sa kanya. Napuna noon kahit paano ang panlalamig niya. Paano mo na lamang nandito ako? Lakas loob niyang tanong. Sa lubong ang kilay nitong pinagana ang sasakyan. Ni hindi siya nilingon. Akala niya nga hindi ito sasagot ngunit bumuka mga labi nito. Blake forwarded the message you sent. He told me you might be in danger. Malamig na sagot nito. Napayuko siya. Siguro ngay kung hindi ito dumating ay naunahan ito ni Don Alfredo sa pagkuha sa kanya. Makikipagkita dapat ako kay Malcolm. Mahinang sambit niya. Kita niyang dumiin ang hawak nito sa manibela. Pero si Cindy dinatnan ko tapos tinawagan niya si Sheila. And you let them slap you? May galit ang tono nito. Kinagat niyang labi. Wala siyang laban sa dalawa lalo na kung pagtulungan siya. Paano mo na lamang kasal ako kay Malcolm? Imbis ay tanong niya. Mahina ito nagmura kaya't napapikit siya. Ramdam niyang galit pa rin ito sa kaalamang iyon. Will you stop mentioning that asshole's name? I'm pissed. Napaigtad siya doon. Gusto ko lang namang malaman kung kanino mo nalaman. Pabalang niya sagot. Marahas itong bumuntong hininga. Julio and Avril. Tipid nitong sagot, hindi na siya nagtanong pa. Malinaw na sa kanya yun. Yun marahil ang hinihingi pa ng tawad ni Avril. Sinandal na lang niya ang ulo sa bintana at inayos ang nakapatong nitong long sleeve sa kanya. Ngunit napaahon siya sa inuupuan matapos pumasok ang sasakyan nito sa mataas na building. May kabang napabaling siya rito. Hindi ditong kondo ni Blake, paalala niya dito. I know, but we need to treat your chick. Hindi matutuwang kambal kapag nakitang namamagang pisngi mo. May diing bigkas nito na tahimik siya at hindi na kumontra pa. Baka nga mag-iyakan ng mga anak niya kapag nakita ang pisngi niya. Tahimik na lang siyang sumunod dito pagkababa. Pagpasok pa lang sa building ay pinagtinginan sila ng ilang tao at empleyado sa loob. Nag-init ang mga pisngi niya. Baka kung ano nang iniisip ng mga ito, lalo pat hubad ang pangitaas ni Lyndon at nasa katawan naman niya ang long sleeve nito. Don't look at them. Bulong nito kaya tumiwas siya ng tingin. Imbis na sa reception area, ay sa elevator sila tumuloy. We'll stay for a while in my penthouse. I will order food. What do you want? Anitong nasa hawak ng cellphone ng atensyon. Anything. Tipid niyang sagot. Hindi pa siya nakakakain pero ayaw niya mag-demand. Hindi na rin naman ito nagtanong ulit. Diretso sila sa itaas. Nasa likod lang siya nito habang binubuksan ang pinto. Pagbukas ay sumalubong sa kanilang lamig ng aircon sa loob. Lalo tuloy siyang gininaw. Stay there. Tinuro nitong malaking sofa. Ikukuha kita ng damit. Tumakbo ito sa hagdan pa itaas. Nilibot niya ng tingin ang penthouse nito. Mukhang hindi naman yun nagagamit. May penthouse naman pala to pero nagtsatsaga pa sa lumang mansyon nila. Wala pang ilang segundo bumaba na to. Inabot nitong t-shirt at boxer shorts sa kanya. I don't have any girl clothes here. Sarkastikong bigkas nito matapos makitang nag-alangan siyang kunin yon. Pinirmi na lamang niya ang labit kinuha ang mga damit. Tinuro nitong banyo kaya't doon na siya tumungo. Imbis na pagpapalit lang ng damit ay tuloy na siyang naligo. Nagustuhan niya kasi ang amoy ng sabon nito at shampoo. Kung hindi nga nakakahiya hihingi siya. Isang sulya pa sa salamin ang ginawa niya matapos niyang ipulupot ang tuwalya sa kanyang buhok. Bumagsak ang tingin niya sa t-shirt nito. May kakapalan yun pero kitang-kita naman niya ang hulma ng dibdib niya doon. Napangiwi siya. Hindi niya naman to aakitin. Isa pa, nakita't nahawakan na naman itong mga yon. Tumikim siya at kinalma ang sarili. Paglabas niya ay dinatnan niya ito sa kusina. May hawak na ice pack. Napatitig pa ito sa kanya ngunit binaliwala niyang tingin nito. Nawala lang ang tingin nito sa kanya matapos tumunog ang doorbell. Ako na lang. Mahinang usal niya bago marahang kinuha sa kamay nitong ice pack. Marahas itong bumuntong hininga bago siya iniwan sa kusina. Marahan na lang din ang piyon sa kanyang pisngi kahit duda siya kung makakatulong ba yon. Napapangiwi siya kapag nadidiin niya. Parang namanhid ang pisngi niyang yon. Paanong hindi dalawang malakas na sampalan dumapo doon? Napabuntong hininga siya at binaba ang ice pack. Dapat yati nagpauwi na lang siya sa kondo at nag-empake. Mas importante ngayong makapagtago sila kaysa nandito kay Lyndon. I ordered pizza. I hope you don't mind. Imporma nito. Agad niyang binalik ang ice pack sa pisngi niya sa takot na pagalitan siya nito. Kinabahan pa siya nang makitang marinang titig nito sa mukha niya matapos nitong dumaan sa harap niya at
ilapag ang pizza sa mesa. Sandali pa siyang natigilan nung hawakan itong kamay niyang may ice pack. Nilayo yun upang silipin ang pisngi niya. Magpapasa ito. We need to see a doctor. Madiing bigkas nito. Doktor? Makakatagal lang yun sa plano niya. Hindi na. Mawawala din to. Depensa niya. Kinunot nito ang noo at binitawan ng kamay niya. Mukhang hindi naman siya nito pinakinggan. Binabana niya ng tuluyan ng ice pack at pilit hinuhuli ang tingin nito. Kaya lang ay nakatutok ang atensyon nito sa pagbubukas ng pizza. We'll see a doctor after you eat. Here, open your mouth. Inuumang pa nitong isang slice ng spinach and cheese pizza sa harap niya. Napatras siya sa amoy nun. Mabilis siyang napatakip sa kanyang ilong na mas lalong kinakunot ng noo nito. Maging noo niya ay kumunot din at noong tignan niya ulit ang hawak nitong pizza, ay tila hinalukay ang tiyan niya. Namilog ang mga mata niya at walang paalam na tumakbo sa lababo at nagdual. Ano ang gagawin ni Bethany ngayong banta sa buhay nilang mag-ina? Ang abuelo ni Lyndon. Bakit kaya tila nakaramdam ng kakaiba si Bethany nang maamoy niya ang amoy ng pizza? Buntis kaya si Bethany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.